Hello comics people! Ako si Mel Kasipit and welcome to Indie Comics Podcast. Yan, to follow na yung mga ibang IKP, medyo busy. Ayun, so kasama ko ngayon si Doc Carlo Jose San Juan ng Kalos Comics. Welcome, Doc. Hello, salamat. Pag-uusapan namin yung current na trending Netflix show na One Piece live action. Yan. So bago ang lahat, Doc, i-share muna natin tong live link from the Indie Comics Podcast page para maraming makanood. So habang nag-share kami ni Doc Carlo ng link ng live, re-remind ko lang yung mga IK peeps natin na meron kaming YouTube channel. Nandun lahat ng mga previous episode, mga previous live, mga previous anything ng IKP. Paminsan-minsan ina-update ko yung sa Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Pero yan, magkakaroon din ng mga episode doon, pero antayin nyo lang. Yung YouTube talaga yung yung updated. Ayan. So meron na tayong nanonood, si Marco OG, kamusta? Ayan. Okay naman kami, Marco OG. Ayan. Ayun, Doc. So ikaw, kamusta ka, Doc? Bago tayo magkwentuhan about One Piece, kamustahin muna kita about yung trip mo sa Davao. Musta yung Davao trip mo? Okay siya, masaya yung trip. Actually, medyo surprised ako na ganun kaganda yung event. Sa hindi nakakaalam, sumali ako sa Philippine Book Festival sa Davao. Nagkaroon ng similar event sa Manila, pero hindi ako sumali doon due to schedule problems. Pero not problems, conflict. Pero doon sa Davao nakasama ako. At masaya siya. Game na game yung mga tao sa event. Doon ako medyo natuwa. And then lahat ng Kalos books na dala ko, nabenta lahat. So yeah, balita ko nga na nabenta lahat ng mga Kalos books mo eh. So Doc, babalik ka pa ba next year? Kasi gusto ko rin pumunta doon sa next year eh. Definitely. Basta okay yung date, basta opening date for me. Game ako sa Davao. Gusto ko rin sana sa Cebu. Kailan nga ba yun? Sa November, di ba? Pero yeah, di rin ako makapunta unfortunately due to scheduling problems. Sa Cebu. So yun. Yeah, next time. Yeah, i-share ko yung yung picture mo sa Yikes. Google Chrome tab. Hindi, ito lang naman. Yan, ito yung booth ni Doc Carlo nung Philippine Book Festival. Yun yung tapos na, wala nang laman yung wala nang libro kasi sold out eh, di ba? Pero masaya, maganda rin yung pwesto yung, namin. Yung sa actually sa yung event sa World Trade Center, grabe din yung doon tao. Hindi siya crowded. Puro comics. Siyempre, actually book crowd siya. Puro books yung pinunta nila doon. So, yun. Hindi siya natuwa nga masyadong sila na crowded. may comics, di ba? They were expecting books talaga. And other forms of books. Hindi nila expect na may comics din pala. So, natuwa naman sila. Ano yung mga sinasabi nila sa Doc, about your comics, yung feedback nila in general? So kasi very common na yung feedback na ay may comics pala. So ano yung reaction mo doon? Ano yung sinasabi mo doon na sa ganung klase na? Natutuwa sila kasi iba yung comics ko. It's a different type of genre, I guess. May sarili din siyang niche. So as usual, yung background ko dun sa booth, nakaka-attract ng mga nagtatrabaho sa healthcare. So, yun, medyo konti na rin yung books dyan sa picture na yun. Pero ito, at least meron pa. Yung Braving Life na book, 3 na lang. But then, minsan, pag may nakita na akong naka-scrubs, malayo pa lang, tas medyo palapit na siya, parang, bibili na siguro. Ginamit mo ba yung mo, Doc, yung trademark mong scrub suit kapag Yes, yung Saturday naka-scrubs ako. So para kita ng lahat na nasa healthcare profession din ako. Ayun.
Okay, so sa mga konting segue lang. So Philippine Book Festival yung pinag-uusapan namin ni Doc Carlo. Na And then sobrang doon sa parang magenta na background kung saan si Dr. Rian tsaka si Cal Doc. Sa ilalim na nandun yung logo ng SKP. Hindi kita sa photo na to, unfortunately. Pero nakaka-attract din yan ng attention. May mga nagtatanong kung ano yung SKP. So I talk about SKP din. So I was there on behalf of SKP also. Ayun. Samahang Kartonista ng Pilipinas, yung SKP. Yes, oo. Yun, actually maraming nagpa-drawing sa amin yung sa World Trade Center. Pero unfortunately, ka ba dyan, Doc? Yung problem ko dyan, dahil nag-Cebu Pacific flight ako, yung weight limit niya is only 20 kilograms per bag. So di ako nakapagdalan talaga ng mga pang-drawing. So meron lang isang long-time fan from Davao na si Rick Robin. Na-meet ka sa may dala siyang gamit. So siya yung sa kanya lang ako nakapag-sketch. Ayos. Ayun. Pero at least good news na maraming comics readers sa Davao. So noted. I recommend it for our colleagues. Ayun, naka-scrubs ako diyan. Si Kadjo. Oo nga. Si Kadjo. Taga Davao yan eh. Yeah, oo. Ayan, ito pa comics, 'di ba? Ang ganda, may mga standee pa ng comics sa ng 13. Ng 13. Oo. Tsaka may isang buong exhibit si Kadjo diyan sa bandang likod diyan. Puro 13 art. Ayun. Okay. Tapos, ang di mo nakikita siguro sa kanan ng photo na to, may nagbebenta ng coffee. So actually parang cafe yung dating diyan. Actually doon din sa World Trade, yung coffee sa pinakadulo, doon ako bumibili. Nice. Actually Doc, sayang, 'di ba mahilig ka sa kape? Yung kasabay na event nung Philippine Book Festival sa World Trade, coffee convention. Oh wow. Kaya sobrang yun, pero may bayad, so yun. Ang maganda doon, yung mga crowd ng coffee convention pumupunta sa Philippine Book Festival kasi free. Pero yung crowd ng Philippine Book Festival, hindi ko alam kung nag-overflow sa kabila. Ayun. Andito na si Ninyo. Sana nagdala ako ng mga coffee mug. Para event. Hello Ninyo. Hello sir. Kumusta? Anong balita? Ninyo balita? Dapat nag-report. Ito, wala pa ring bagong comics. At least nalipasan na ng at least meron tayong pag-uusapan ngayon. Meron tayong mga si Ninyo Balita pala ay isang komikero din. Ayan, welcome Ninyo sa Indie Comics Podcast ulit. Ayan, mga kaibigan natin yan sa comics. Ayan, so meron tayong comment dito from Mark Olorga. Saka ko papanoorin ang One Piece live kapag naabot na nila ang Marineford arc. Ay, medyo malayo-layo pa yan. No idea. Ayan. Ano yun. So, ito yung magandang scenario for discussion. Kasi si Doc Carlo, hindi siya nagbabasa ng comics at nanonood ng anime, pero pinanood niya yung live action. Yes. So wala akong previous knowledge about One Piece at all. Although, yes, hindi completely true yan. Yung during the pandemic, yung panganay ko, yung anak ko, pinanood niya yung anime. So every now and then, silip-silip ka. Silip-silip lang. Yun lang. Pero hindi yung pinanood mo episode per episode. No, not at all. No. Okay pa rin yun. Okay pa rin. At least, pa rin yan. Yung parang, ang main na pinasinundan mo talaga is yung live action. Okay, sige. Si Ninyo Balita naman, siya, hardcore One Piece fan yan. Inaaway niya yung mga fans ng nice. Inaaway niya yung mga nang baba siya One Piece. Hindi naman, nagpaparinig lang. Hindi naman ako nakikipag-away. Pero pinakahuling gusto kong gawin ay makipag-away. si Ninyo, yan, talagang love na love niya yung One Piece. So, meron ka bang collection ng One Piece, Ninyo? Manga or... Hindi naman collection. Pag nahihiligan ko lang, bumibili ako ng mga action figures.
tsaka ilang manga. Pero napatigil din yung pangongolekta eh. Kasi sobrang dami naman ng volumes, medyo magastos din. Pero yung kasing pagkahilig ko sa One Piece, nagsimula siya sa manga eh. Tapos yung sa anime, actually hindi ko talaga napapanood talaga yung anime. Pero updated ako sa manga. Kasi nung una ko nakilala yung nalaman yung One Piece, parang first year or second year high school ako. Year 2001 ata yun. Hindi ako na-hook kasi napaka-goofy nung anime, yung character designs, lahat. Medyo ang trendy nung time na yun yung Naruto eh, kasi kita mo naman yung fight scenes, yung designs ng mga characters. Kaya hindi ako na-hook sa One Piece. Yun tapos din yung sasabihin. Yun nga. Tapos year 2010, parang nasa office ako noon, nagtuturo pa ako. Sobrang bored ako kasi hindi ako nagagawa ng mga lesson plan. Hindi ako nagpe-prepare ng Wala akong maga. Sabi nung kasama ko, ba't daw hindi ako magbasa na lang ng mga manga? Sabi ko, ano ba yung mga manga na yun? Tapos in-introduce nga sa akin yung One Piece. Doon ako nasimulang ma-hook. Kaya yung fascination ko sa One Piece talaga sa manga eh, hindi talaga sa anime. Ako ang introduction ko sa One Piece sa anime kasi pinapalabas siya sa GMA. Ayan, so sabi nga ni Charles Liento sa GMA Anime sa hapon, yun yung yun yung naumpisahan kong panoorin. Tapos as parang ikaw, hindi ko rin siya masyadong nagustuhan agad kasi yun nga yung para siyang cartoons, hindi siya mukhang anime kasi 'di ba yung typical anime na malaki mata, medyo matulis yung baba, maliit yung ilong. Maliit yung ilong. Yung One Piece mukha talaga siyang cartoons kaysa kaysa anime na alam ko. Kaya yun. Pero nung napunta sila doon sa parang arc ni Captain Kuro, yung doon medyo parang wow, ang galing naman ng fight scene ganyan. Kaya doon ko siya nagustuhan kasi nga yung sikat nung time na yun is Naruto nga. Yun yung mas sikat sa yung sa mga kaibigan ko. Ikaw, Doc, yung nabanggit mo kanina yung pinapanood nung anak mo na cartoons, yun lang yung introduction mo sa One Piece. Ako naman, the first time na na-encounter ko yung One Piece, I think sa Wizard Magazine na article, parang this is the next big anime or manga to follow, parang ganyan. Social naman ni Doc, Wizard. Hiram lang yun. Pero 3TV kami. 1990s pa yata yan. Kailan ba nagsimula yung manga ng One Piece? Alam ko 90s yung One Piece. Para late 90s. 1997. May Wizard Magazine pa ngayon wala. 1997 nga. May article sila about One Piece. So parang pero yung art, same as you guys, yung art style wasn't my thing. Hindi yan yung iniisip ko pagdating sa anime, di ba? And then tapos pag pumunta akong Japan, nakikita ko yung mga stuff about One Piece everywhere, di ba? Sikat pala siya. I didn't know that. And then during the pandemic, nag-start yung anak ko manood. Like from episode 1, nag-start siya. Kasi wala naman siyang ginagawa eh. So bahay lang eh. So I think up to date na siya until sa pinaka-current na season. Wow. And then dami yun. And then as in tiniis niya yung poor quality ng yung episodes ng 90s pa. And so every now and then tumitingin ako. Tas may mga characters na we'll get to it later, pero pag nung pinanood ko na yung live action, parang I remember this part, I remember that person. So yan lang yung extent. Tsaka one more thing, yung isang kaibigan ko na cosplayer nag-cosplay as Nami before. So I didn't know who Nami was before, pero because of ngayon na sumisikat na yung One Piece because of the live action. Parang siya pala yung kinosplay. Ngayon mo lang na ayun. Ayun, sabi ni Joanna Tino Kalingo, sa morning. Oo nga, parang naalala ko umaga yung Morning ba hapon? Parang morning siya eh. Morning. Hindi ko rin, medyo matagal na rin kasi yun. Then, nare-recall ko na parang hapon. Kasi pagkalabas yun sa school eh.
Tapos pag One Piece na hindi na ako nanonood kasi sabi ko ba't ganyan na itsura. Hindi kasi kasabay niyan yung yung Bleach, yung mga ganun kasi kita mo naman yung difference ng art style. Kaya Hunter x Hunter. Samurai X, ganun. Hunter Hunter. Yun, mga ganun. Kaya masyadong malayo, masyadong cartoon, masyadong flat yung wala namang walang shadow, walang sobrang flat lang. Sobrang kaya hindi siya ganun. Siguro nung time na yun, hindi ako masyadong na-hook. Oo. Ayun. Pero kailan mo na-realize ninyo na na maganda yung nasabi mo kanina nung binasa mo yung manga? Sa online ka lang nagbabasa, no? Oo, sa illegal. Sa illegal na site pa na alam ko yung na huli na yung yung website na yun. Pero nung time na yun, one manga. Hindi, manga reader. Wala rin manga reader. Ang alam ko na na-read na yun. kasi time na yun. kasi manga reader, hindi na-read. Bye. Pang cheesy feet. Nice. Yan, pero nung nagbabasa ako nung One Piece, nung simula, yung pinaka-simula pa lang na chapter, parang na malalim pa lang kwento nitong to. Despite yung pagiging goofy ng art style, sobrang wali lang nung mga nung pagkaka-drawing ng mga characters. Sobrang lalim pala ng kwento. Kahit sa first chapter pa lang, yung pinaka-pilot na chapter niya, yung 55 pages na chapter, mapapaano kayo, medyo malalim pala yung tinatahak na kwento nitong One Piece. At doon ka mahuhu kasi napakalalim pala mag-isip ng author. Kaya mukha siyang pambata, pero yung kwento niya, kung paano siya kinukwento, talagang mas maano ka habang tumatanda ka. Actually, mas na-appreciate ko nga siya nung tumanda na ako . Yan, nawala si Uy, nawala si Mel. Tsaka kasi yung sa akin kasi sa One Piece, mas na-appreciate ko yung art style niya nung sa manga kumpara sa kumpara sa anime. May siguro, difference ba? Like parang Attack on Titan na difference or mas maganda siya sa manga. Really? Okay. Masyado kasing simplified yung approach sa anime. At mas na-appreciate ko siya sa manga. Kasi doon sa manga, lalo na yung mga first chapters, ang pagkakaalam ko talaga, kahit yung mga mismong mga backgrounds, yung mismong author ang gumagawa. Tapos, later, nung nagsisimula siya maging popular, nag-hire siya ng mga assistants. Kaya yung, mas ma-appreciate mo yung, yung One Piece. Kasi talagang kita mong pinaghirapan talaga ng author. Saka during that time, nung ginawa niya yun, alam ko, teenager pa si Eiichiro Oda. Kaya talaga, nung time nung na-discover ko yung One Piece, ilang taon na ba ako nun? 22. Nung na-appreciate ko siya, 22, 23. Nasabi ko, walang direction yung buhay ko. Hindi ko pa alam ang gusto kong gawin sa buhay. Tapos yung teenager na to nung time na yun, gumagawa na siya ng ganitong klaseng masterpiece na na-appreciate natin ng buong mundo na nung time na yun. Samantalang ako, mismong magawa ng lesson plan, hindi ko ginagawa. Hindi ako nagtatrabaho ng ayos. Ang tanda-tanda ako na nung time na yun. And sobra akong na-hook sa One Piece. Kasi, talaga siya. Pero naintindihan ko yung point ng mga tao, lalo na yung mga hindi maka-appreciate ng One Piece. Kung bakit mahirap siyang i-appreciate kasi hindi nga siya yung typical style ng manga, lalo na yung sa yung gano'n. Yeah. Pasensya na sa nawala ako. Nagre-restart yung computer ko, nainis ako kasi kaka-upgrade ko lang. Kaka-upgrade ko lang nung pinalitan yung motherboard. Ano pa yun? Motherboard, yung CPU. Ano ba yung pinapalitan doon? Motherboard, RAM. Tapos ang alam ko lang sa basta maganda yung itsura. Tapos video card. Basta nag-on. Nagre-restart. Hit or miss talaga yung mga so, ibong motherboard pinalitan? Big deal yun. Pinalitan kasi DDR3 yung yung motherboard ko. Saka yung RAM. So, kailangan kong magpalit na ng DDR4 kasi medyo luma na. Okay. Ayun, tapos
ito, nagre-restart mag-isa. So, tinatamad ba akong bumalik kung saan ko siya pina-upgrade. Sa PC Express, shout out. Sinisira yung computer ko. Ayun. So, yun, ano na yung napag-usapan nyo, sorry. Pero, thank you StreamYard kasi kahit na nawawala yung host, hindi pa rin nawawala yung stream. Di lang maka-highlight ng mga comments kasi hindi ako yung nag-host. So, may magandang comment from Charles Julian B. Lianto. Na sincerely good-natured and relatable characters. Si Marco sabi niya, tunay na pirata. Yung tunay na pirata, comment niya yan sa yung nagbabasa si Nino sa straightforward websites. Kaya kasi One Piece pirates, so dapat ganun din. Hindi, pero ngayon naman kasi nag-subscribe na ako sa Shonen Jump app. Kaya binabawi ko naman yung mga years na years na naging illegal akong tao. Gano'n naman din talaga kahit na sino naman, 'di ba, kapag nag-uumpisa ka, kung hindi mo pa afford, doon ka muna sa pag nagsa-start ka yung mga software na pang drawing, 'di ba, dati. Kahit ako medyo illegal. Tapos ngayon may konti kita na. Pero magandang nga yan, magandang hindi ko alam kung si Alan Moore yung nagsabi na dahil sa piracy ng mga books niya, may mga countries na nakikilala siya dahil kasi nga hindi available sa country na yun yung gawa niya. So dahil sa piracy, nagkakaroon ng yung audience kahit na parang si Kong, yung Hotdog Prince, nababasa sa ibang bansa yun kasi may nag-upload sa one manga. Napipirata. Oo. Ano ba yung mga comment dito? Sabi kasi ni Marco parang mas mamamarket kasi kapag kapag free. Yun yung idea. Actually ako iniisip ko yun pag bumalik ulit ako sa pagko-comics. Iniisip ko yung mga first chapters siguro. Kung babalik ulit ako sa pagko-comic, ipamimigay ko talaga siya sa table. Para to reach a wider audience. Kasi, lalo na ngayon, ang medyo mahal ng mga comics ngayon. Kasi yung last time na naalala ko. Kasi papamigay mo, online na lang. Gagastos hindi, siguro, ewan ko, naisip ko lang yun. Parang, para lang magka-idea yung mga tao. Ano ba meron tong gawa nitong taong to? Tapos yung parang pinaka-marketing strategy ko, nasasabihin ko na ngayon, na strategy na yung first chapter ay free, tapos just in case magustuhan mo yung first chapter, pwede kang bumalik para bilhin yung second and so on. Ayos. Tapos kung hindi naman, kung hindi mo siya nagustuhan. Binubuo pa. Binubuo ko pang comics na, actually, 2 years ko na siyang binubuo, nasa isip ko pa rin ngayon. Kasi masyadong Gano'n naman tayo. Singit-singit lang. Pag may time lang, ang hirap talaga. Lalo sa panahon ngayon. Yeah. Sabi ni Charles, sincerely good-natured and relatable characters. Tayo ba yun? O yung One Piece? Ano yung One Piece yun? Pinag-usapan ni Nino yung One Piece niya. Kala ko tayo yung relatable Initial manga art, parang Toriyama. Arale. Tapos naging Sergio Aragones. Sergio Aragones. Oo nga. Nagbago nga Medyo nga Akira Toriyama yung umpisa, tapos ngayon totally different na yung pagdo-drawing. Talaga? Medyo European style. I understand. May mga artist na hindi nagbabago yung style example, parang si Doc Carlo, hindi masyadong nagbabago yung style mo, Doc, 'di ba? Parang consciously mo bang gano'n na yung hindi masyadong binabago yung style, or I think yung overall parang DNA or style talaga hindi nagbago, pero yung quality, I would hope to say na nag-improve naman. Kasi may mga artist na totally nagbabago ng style. Parang si Nino, iba rin yung drawing niya noon. Ngayon, iba na rin Kung nag-iiba kasi. Lalo na lalo na nung mas pinupurso ko na nga yung pag-freelance. Kasi yung before, yung style na ginagawa ko, yung heavily detailed na maline art. Pero ngayon, mahirap siya lalo na may deadline kang hinahabol. Kaya yung mas simplistic approach yung ginagawa ko. Yung malabong Ridila, na style. Hindi kaya. Hindi siya kaya. Tapos pagka-send mo sa client ay pagbalik ay puro revision.
Grabe yung uulitin. Hindi pwede yan. Kaya hirap, hindi pwede. Ako rin, constantly naghahanap ako ng mabilis na style na gawin. Lalo na sa mga commissions para kapag, ay mali. Wrong image. Baka iba yung may display mo dyan. Hindi yung One Piece. yung hidden folder mo dyan. yung One Piece yung sinishare ko, iba eh. Ayan, magbasa muna tayo ng comment. Slow din kasi ang pace ng One Piece anime kumpara sa manga. Slow yung pace. I think actually yung anime ganun na. Kasi kailangan sige, go ahead. Go ahead. Come on na daw. Yung tawag dito. Like for example, Attack on Titan, kaya ang tagal bago nagka-season 2 kasi kailangan magka-content pa. So they can't do too much of yung available content kasi maubusan talaga sila. So they slow down the pace talaga ng anime para to keep in decent pace with yung available available content. Parang ganyan. Oo. Ayan. So actually merong shinare si Kong about yung pacing nga ng One Piece. So i-share ko din. Ito siya. So One Piece. Parang joke no? Parang joke. Pero hindi siya. Hindi, ganun nga sa Giant. Totoo siya. One Piece. Ayan. So ito yung parang pwede kayong manood ng illegally. Pero ito naayos na siya for yung mga arcs. So ito, romance doon. Okay. So tinanggal na lahat ng mga fillers dito. So yan. So One Piece. Yan Wait, in order yan, yung mga chapter na yan sa taas? Ang alam ko yan, in order yan. Tsaka faithful yung pagkaka-arrange niyan dun sa manga talaga. Okay. Kasi yung sa mismong anime, marami silang dinadagdag na mga episodes na hindi talaga based sa manga. Para lang mapahaba yung anime. Kasi minsan naaabutan na ng anime yung manga. Yeah. Kaya gano'n. Kaya sobrang haba. Ay, nawala na yata si Mel ulit. Actually, ganoon din yung yung naging problem ko din dati sa panonood ng anime. Kaya hindi ako masyadong nahook sa panonood ng anime. Kasi madami nga siyang mga dinadagdag na mga episodes na parang natatanda ko sa binasa ko, parang wala namang ganito. Kasi, pero totoo naman yun sa lahat ata ng mga lahat ng mga anime. Lalo na pag-base siya sa manga kasi hindi naman kasi ganoon kabilis din makapag-produce ng bagong chapter ang mga manga. Oo. Ayan na si Kong. Thank you for coming, Francis. Ayan, nawawala-wala ako sa na-walk out. Pumasok si Kong para mag-walk out. Wala siyang mic. Yan. Walang audio. Mute ko muna. Ayan. Sige nga, Kong. Okay na po. Wala. Bakit ganun? Laging ganyan yung mic mo. Wala. Naka-different mic ka yata. Oo. Check mo sa settings. Yung sa settings. Yan. Okay. Galing na. The best. Okay na. Ayun. So si Kong yung nag-refer sa atin ng One Piece. Introduce mo kami, Kong, sa One Piece. Mga kapwa pirata. Hindi siya legal pero gusto nyo makatipid na oras, yan na talaga. Hindi ko pa siya na-check pero yan based talaga yun mismo sa manga, Yung mga kasi chapters. Yung meron akong nabasa nun, yung ratio nung episode to chapter ng manga tsaka anime, yung dati 1:1. Sinistretch nila na maabot ng 3 chapters to 1 episode. Alam niyo naman kasi mahirap yung production Oo. Yung anime na weekly. Kaya sinistretch nila hanggat kaya, lahat mabagal. Toei. Chinek ko nga Chinek ko siya, nag-check ako ng isang kasi nasa lagtaw na ako Tapos pinag-ano nila yung mga nangyari sa anime, nire-rearrange din nila. Hindi siya yung Ito, sunod talaga siya sa manga.
Pero kung i-recommend ko, syempre, yung manga din talaga. Meron na ngayon yung mga colored hanggang hanggang Dressrosa arc na yung colored. Kung gusto niyong magbasa ng colored, Ang bilis lang pala panoorin eh. Ayan, Ayun. Andito na ako sa part na to. Ako sa Netflix ako nanonood kaya lang. Yun nga, ang dami kasing ang daming filler episodes. Filler. Pero magaganda filler ng One Piece kumpara dun sa iba. Akong ginagawa ko para lang. Doriano, filler yun eh. Oo, yun nga. Kaya parang nilalagay ko lang siya sa background habang nagdo-drawing. Hanggang sa umabot ako sa current kasi nasa Netflix na piniplay ko lang. Ikaw, background na lang background accompaniment. Ayun. May mga comments dito. Wait lang. Tanggalin ko muna tong share. Stop sharing. Yan. Okay. Sabi ni Charles, also streaming was non-existent back then, so we had to hoard pirated DVDs. Sa mga nasa Divisoria. Mga year 2000, puro yun eh. Puro DVDs. Early 2000 yan. Mabuhay ang CBR reader. Hindi namin po alam yung mga sinasuggest. Nababasa lang kami ng comments. Yan. Neil Gaiman? Neil Gaiman, bakit? Hindi ko alam kung ano yung Neil Gaiman si Neil Gaiman yung nagsabi nung piracy na maraming nakakilala sa kanya sa ibang bansa dahil. Okay. Strategy siguro yan din yun. Okay. Sabi ni Amji Love, nasa Japan to ngayon. Shout out Amji. Palitaan mo kami kung anong meron sa One Piece dyan. At saka nagpapahinga ang author Oda Sensei needs rest. Yan. So yung mga medyo marami siyang breaks. Yan. Inasikaso rin niya yata. Understandable naman yun eh. Yeah. Inasikaso rin niya yung 'di ba, yung production nung One Piece. Yeah. 3 oras lang siya tutulog, di ba? Grabe naman. 2 o'clock ng umaga hanggang 5 a.m. Yun lang yung oras na tutulog. Sabi ni Alan Leicano, mga Pinoy gumawa ng One Piece anime sa sa Libis. Alam ko hindi lang sa sa Libis eh. Kasi iba-ibang studio. Merong toy animation kasi sa Libis. Nakapunta na ako. Yan, kumpara sa Naruto. My goodness. Okay. Alright. So pag-usapan natin. Boruto na sila. Boruto na. Sobrang bad eh. Toy Philippines. So nasa Libis yan. Okay, pag-usapan natin yung live action. So Doc Carlo, bilang isang viewer na hindi nag-follow ng anime masyado at syempre hindi ka pa nagbasa ng manga, ano yung initial reactions mo? Nakailang episode ka na so far? Actually, tinapos ko siya right before we started this. Hala, sakto na pala, updated na si Doc Carlo. Fresh off the Netflix. First impression ko, nung start, feel ko talaga na parang pambata siya, which is good kasi sabi ko sa mga anak ko, tara, tayo, di ba mahilig kayo sa One Piece? Let's watch this live action. Okay. And then sa start medyo ko, it's okay. Okay lang siya. Goofy, I mean si Luffy yung main character talaga sa start ng series. And then nung dumating sa part na may nakakuha na sila ng ship, yung after what's her name? Going Merry. Yeah, pag may Going Merry na sila. Tapos naglakbay na sila from that town, Syrup Town, tama ba? Or Syrup Village. Syrup Village. And then yung naka-orchestrated version ng main theme ng anime. Doon ako medyo, kahit hindi ako sumusunod sa anime, medyo na-feel ko yung nostalgia hit. Parang, oh, wow. I-orchestrate nila yung main theme ng anime. And then, after that though, yun, medyo naging dark. Medyo naging heavy yung content. Parang, wow, okay.
Episode 1 pa lang, ang dark na. Gumising na ako na parang... Nung pinutol ni Zoro yung yung sa Baroque Works. Naging manananggal yung Baroque Works. Kahit yung clown, ano name niya? Yung si Buggy. Yung medyo goofy pa rin siya na villain, ganyan. But then after that, before yung Going Merry pala, yung may blades yung kamay. Sorry, si Captain Kuro. Captain Kuro. Yung medyo may pagka-dark na rin. But the stuff after, kasi, okay, game, we're a crew na, may ship na tayo, ganyan. Orchestrated version ng anime theme. And then after that, parang naging, lalo pa yung story ni Nami, ganyan. I'm like, okay, game ako dito. I like this. Baratie, the whole thing with yung name ng chef. Sorry. Yeah. Ayan. So all the way until the end of the season, game ako. I'm ready for the next season. Sana ma-announce na kasi na-excite ako. And after the live action, after watching it, fan na ako ng One Piece. I want to learn more about it. Wow. Ngayon medyo torn ako. Do I read the manga? Do I watch the anime? Or antayin ko yung live action, diba? So, doon ako ngayon. Doon ako sa dilemma na yun. Saan ka naglilindok? Reading? Kasi medyo mas effort yung magbasa kaysa manood eh. Well, because of what Nino said kanina, mas leaning ako sa magbasa na naman ng anime. Ng manga pala. Ano tayo? Comic artist tayo. Come on. True, of course. Support our colleagues abroad. Pero meron ng One Piece. Baka gusto mo yung One Piece. Okay yung pacing niya. Actually, yun yung isang reklamo. Pag comic artist ka, mas ma-appreciate mo yung One Piece. Manga. Yung story weaving, yung pagtahi-tahi, yung ganong scale, 'di ba? Oo, paneling ganyan. Tapos kung paano nag-evolve yung art style. Ayun, kung may comment ka sa kanina na may shift talaga ng art style from maybe Akira Toriyama style to Sergio Aragones. Parang ganun yung pagka-change ng art style. Is it true? Do you agree with that? Meron. Pati yung yung density, parang per panel. Yung current parang parang siniksik na niya lahat nung pwede niya ikwento per chapter. So, para per chapter mas marami nangyayari. As compared to yung mga una, 'di ba? Sobrang gaan slow lang, parang Dragon Ball. Malalaki panels. Tapos may mga headshot lang siya, talking heads lang. Ngayon hindi na siya ginagaganon eh. Parang storyboard na lang para sa anime. Ganun na yung itsura niya. Oh wow, okay. Mas maraming off-panel para din siguro sa mga animator. Yung may mga laban na hindi na niya pinapakita, kinakwento na lang, tapos bahala na kayo mag-imagine ano nangyari. Okay. As yung anime na yung bahala. Ini-spoil mo si Doc Arlo. Pero paganda yung animation sa anime. Really? Sobrang ganda na ngayon. Sobrang effort ng animation niya. May mga nakikita ko na di ko maintindihan. Parang siyang Dragon Ball na ewan may basta wala talk about it. Mainit sa Twitter yun yung bagong style may mga aura-aura na. Mukhang Dragon Ball na. Oo. Ang reklamo ko dun sa Netflix, tinanggal nila yung aspect ratio na square, yung 3x4. Gusto kong panoorin yung... parang naka-zoom tuloy. Oo, ayoko nun eh. Kung yung original broadcast niya ay 3x4, dapat i-keep nila yung 3x4. You mean yung anime, akala ko yung live action. Yung lumang anime kasi, ginawa na rin nilang 16:9. So may nakat? May nakat na art? Parang yung Seinfeld, kung pinanood nyo or yung Friends, yun eh. Yes. Yung sa Netflix, naka 16:9 ang original broadcast nun, 3x4 yung para sa sa square na TV. That's too bad. Mas gusto kong panoorin yung yung original aspect ratio niya.
Ayun. May mga questions dito sa ChatGPT. What were your initial expectation before watching the live action adaptation? Yan. Ikaw ninyo, kung ano yung mga expectation nyo before watching? Ako personally, alam ko bias ako eh. Kasi sabi ko nga sa sarili ko, kahit anong kalabasan nung pinanood ko, mag-enjoy ako. Siguro perfect 10 pa rin yung sa akin kahit sabihin lahat ng tao na pangit o ano. Alam ko bias sa akin yung panonood nung ano eh. So expected ko na agad na magugustuhan ko. Kaya ang hinihintay kong feedback yun sa mga tao na ano eh, na walang idea kung ano yung One Piece or never nagbasa ng manga or anime. Mga Makenyu fans? Ayan, teka, pupunta tayo dyan. Kaya nung nanood ako ng live action kasama ko yung misis ko, never siyang nakapagbasa ng manga o anime. Tinitingnan ko, hinihintay ko yung reaction niya sa panonood. Tapos, hindi ko mabasa yung reaction niya kung nag-enjoy ba siya o inaantok na siya o ano. Pero okay naman kasi after ng first episode, parang gusto na agad niyang panoorin yung kasunod. Kaya sabi ko, parang siguro maganda yung ano. Tapos nung kinakausap ko nga siya, okay naman, na-enjoy niya, excited siya mapanood yung mga sunod. Tapos sobrang pogi talaga ni Zoro. Kaya kaya hindi na ako nagulat. Kaya medyo turn kami doon. Kami ni Germs medyo kasi si Zoro, 'di ba, siya dugyot siya. Tapos di naman siya ganun cool. Nawala yung akin na Zoro na. Parang sa anime kasi parang hindi naliligo si Zoro eh. Astig lang siya, para yung asim factor. Tapos sobrang Papa Balls, parang Dwight Ramos na may espada. Parang siya, yung pagkaka-play niya, parang Sasuke, yung cool lahat talaga. Bulong lang. Ayun lang, mga nitpick lang naman. Pero yun, so far, magsisimula pa lang kami ng episode 5. So far naman, lalo sa feedback ng asawa ko, maganda naman yung One Piece. Enjoy naman niya. Kaya siguro, kung sa akin siguro, baka 9.5 yung ko din eh, yung rating ko. kung hindi man 10, kasi sabi ko nga dahil nga sobrang fan ako. Kahit siguro yung pinaka pangit na side ng One Piece, na appreciate ko pa rin siya eh. Nung live action. Kasi matagal kong hinintay na makita na in live action yung One Piece. Bias tayo eh. Kaya nga curious din ako, kaya ko in-invite si Doc Carlo kasi siya yung nag-post na hindi siya masyadong familiar sa One Piece pero napanood niya. Nothing talaga. Kaya yun. Sold na si Doc Carlo. Ayun. Yeah, sold. As in yung score na bibigay ko, baka 9.5 to 9.8. Sold. Although, nung in-announce yung series, medyo apprehensive ako kasi medyo yung track record ng Netflix on making live action adaptations of anime, lalo pa yung ano nga ba yan? Yung Cowboy Bebop. Actually, yun na-enjoy ko yung first half. Parang, yes, 9 point something. Tapos after yung second half, medyo, anong nangyari? So, na-disappoint ako doon. Nung in-announce ito, parang, is this a good idea? Yung Netflix. Yung Netflix adaptation, meme na siya. Cowboy Bebop walked so One Piece could run. Ganun yung nun. Natuto sila galing doon talaga. So, but now, yeah, Netflix, maybe make another adaptation. Ituloy nila yung One Piece kasi marami nang nag-aantay. Ni-rewatch namin yung anime sa Netflix for my kid, tapos ayaw mag-skip ng fillers. Ahahay. Iniisip ko din kung ang papanoorin ko yung One Piece or itutuloy ko na lang yung sa Netflix para since naman. Hindi naman ako active watcher, parang passive. Kasi alam ko na yung story, nabasa ko kasi yung manga. Sabi ni Cheb, GF ko din, walang hilig sa One Piece manga and anime pero enjoy sa live action. Babasahin niya daw yung One Piece. Bibili na daw ng manga box ng East Blue. Medyo I have a question. Kasi ako wala akong familiarity with the original source material. Is it faithful? Faithful sa source material? Yung live action series. To a degree.
Pero lahat ng changes justifiable naman. Hindi Okay. mapagkakasya talaga eh. Hindi rin mag-work kung i-translate nila ng word for word, scene by scene yung live action to yung manga to live action. Medyo mahirap siya kasi iba talaga siya Pero siya man loyal kasi involved yung creator sa step of the way nung adaptation. So mula sa casting, sa mga story, may mga scenes nga na pinapaulit si Oda dahil really? Kasi gusto niya maging maganda talaga yung adaptation. Yung pressure talaga Lalo yung mga actors, kawawa sila grabe yung pressure. Pero tama yung casting, no? Kahit sabihin mong mas magaling mag-perform yung mga supporting characters, nabuhat nung sila talaga yung characters. Wala ka ma-imagine. Yung ko lang din yung Nyaki. Medyo nakukulangan ako sa fight scenes. Hindi naman siya hindi maganda yung fight scenes, pero mas maganda siya sa manga. Hindi snappy yung paano tumitigil. Oo, parang yung action. Hindi nga gano'n ka pero pa rin na Pero okay lang din naman. Mas intense kasi yung laban. Halimbawa yung laban ni Luffy at ni Captain Kuro. Mas intense siya sa manga tsaka siguro sa anime. Ayun weird Nung first episode may nahati sa dalawa, tas sa succeeding episodes hindi sila nagkapasa o nasugatan. Saka parang napakadali lang na natalo ni Luffy si Captain Kuro. Sa manga medyo nag-struggle pa siya kasi napakahirap nga niyang hulihin, napakabilis niya. Pero isang suntok lang parang bumagal na si Captain Kuro. Yun lang yung medyo yung mga sugat ni Zoro. Yung sugat niya kay Mihawk, dinala niya hanggang kay Arlong yun di ba? Tapos nakita ni Arlong yung sugat. Doon na malaki. Nagulat si Arlong. Halos patay na si si Zoro nung yun Pero sa parang tumigil ata si Mel. Tumigil. Hinihintay ko siya magsalita. Akala mo sasabihin siya. Hi pala to Mark Rosario. Hello. Pero sinabi si Mark pa rin yung mga scenes na hinihintay. Yung kunyari, yung sa Baratie, yung Don't Catch a Cold Sanji, medyo iniba pero nag-work pa rin. Effective pa rin yung Yun yung hinahanap ko yung hinahanap ko talaga sa live action. Yung talagang tapos yung Kirot. Help me. Yun yung mga yun. Yung kay talaga yung kay Zoro, sana mas umiyak pa siya. Yung yung scene ni Zoro. Which part? Nung bata siya. Yung natalo siya. I will never lose again. Masyadong pogi dapat medyo hindi relatable. Masisira yung makeup kaya hindi umiiyak. Dalawa lang yung mukha ni Makedo. Pati yung umakat siya hindi kumukusot yung mukha masyadong pogi. Mukha tito. Yung feeling ko kay Zoro dahil sa character niya, I feel na dapat older actor. Is that the case ba? Parang siguro dapat yung mga pelikula ni Kurosawa, Akira Kurosawa na samurai, baka ganun dapat yung Pero gusto siguro niya sa din akin. Baka gusto rin sana yung pogi para maraming manood. I'm sure, of course. Magagalit sa atin ng mga fans ni Zoro. Based on Facebook posts, gumagana si Zoro. Hindi na sa pogi. Hindi relatable. Ay, kasi last week, puro nakikita kong post, puro Dwight Ramos Ngayon, puro Makenyu. Alam mo tayo, mga pogi lang ba talaga ang nagpapatakbo sa mundo? Pero siguro, chess move din yun sa part ng Netflix. Parang kailangan nila yun Sabi ni Amji, fan service. Oh yes, of course. Pero alam nyo ba yung motivation bakit pinursu talaga ni Oda yung live action? Bakit? Kasi may rivalry sila ni Kishimoto sa Naruto.
Kasi yung sa isip niya yung Naruto mas successful sa West. So ang motivation niya gawin yung live action is para matap din na yung audience. Matap yung West din. I think it worked. I think successful. Nag-work. Para kasing mas marami sa mga hindi naman hater pero hindi fan ng One Piece ay yung fan talaga sila ng Naruto. Kaya isa nakikita ko. Ako na nung high school, ang pinakauna ko Bleach eh. Kasi artist ako, syempre, tinitignan ko yung art din. So, Bleach. Tapos iniiwasan ko talaga yung One Piece kasi nga, hindi ako sanay doon sa Pag sinabi mong anime, hindi siya mukhang anime eh. Hindi mo ma-appreciate agad. So, huling-huli, parang college na ako nag-One Piece talaga eh. Tapos yun nga, nung napanood ko na, ibang level nga talaga. Sabi ni Jojo Rivera, tumigil muna ako nung biglang dumating si Arlong sa Baratier pala na. Hindi, kasi nagbago nga siya sa medyo nabago siya sa kwento sa manga. Medyo nabago pero ganun pa rin. Hindi siya 100% adaptation ng storyline, may mga mix and match sila. Yun din ang hinanap ko yung na-shock si Arlong sa sugar ni Zoro. Yung sugar ni Zoro kasi nakaka-shock yan eh. Sugat yan, sugar. Sugat. Sugat. Iniisip ko. Parang wala ko naaalala tungkol sa sugat. Pinuksan ni Arlong yung damit ni Zoro tapos nakita niya yung mga asukal. Asukal din sa kayo. Nagulat. Ang tamis pala ni Zoro. Fan service pa rin kaya. Actually, nung nalaman ko na wala talagang arc na kay Don Krieg. Kasi isa sa favorite kong laban ni Luffy at ni Don Krieg sa anime at sa manga. Medyo na pero wala pa, hindi ko pa napapanood yung part na yon. Pero sabi nila reasonable naman daw kung bakit na-omit yung part niya. May ang pinapanood ko ngayon yung mga reviews ng show, tapos yung mga interview sa mga directors kasi tapos na yung show eh. Ayun. Gumawa din ako ng video na review. Oo, maganda yan, Doc. Papanoorin nila yan yung mga ganyang video, yung not One Piece. First time watching One Piece. Mga ganun. Watching One Piece for Makenyu. Mga ganun. Yun, pinakamaganda yan. Clickbait. Naruto fan watches One Piece live action. Ayun, pinakamaganda yan. Comics. Hindi dapat Doc. Sabihin mo Boruto para talagang unjustified yung kapag si Doc Carlo dapat mga yung Doctor watches One Piece. Ginagawa ko. Doc, real pirate reacts to One Piece. Real pirate. Si Nino yun, nagpa-pirate ng nagpa-pirate ng manga. Piracy victim ako eh. Yun na lang. Piracy victim watches. Piracy victim watches. Became a fan of pirates. Wait lang. Well, true din yun. Naging fan ako sa mga nag-pirate ng comics. Ito si Kong, di ba? Kong na pirata yung comics mo na Hotdog Prince. Na sumikat siya sa ibang bansa. Worked for me. Wait till may comment by Charles Julian. Wait till Doc meets the Straw Hats ship doctor. Makaka-ship doctor? Yes, si Chopper. Wala pa yan. Si Chopper. Kung nakikita niyo yung stuff toy na One Piece, siya yun. Yung reindeer. Nakikita ko yan. Parang mascot na ewan. Reindeer na mga raccoon. Yung may parang may red na hat. Yes, si Chip. Nag-enjoy ako manood. Gusto ko rin yan. Nanonood din ako niyan. Doctor manood ang reactor. Na-justify yung mga feelings ko eh. Kaya nanonood ako. Mga confirmation bias. Dapat gustuhin nyo yung One Piece kasi gusto ko. Yung mga yung dapat hindi lang ako umiyak dito. Dapat sila din. Mga ganon.
Sabi ni Mark, Doc, gawa ka ng YouTube channel, blind reaction sa One Piece anime. Well, meron akong YouTube channel. So if you can go over to youtube.com/CarloJoseSanjuan and subscribe, and hopefully one day may video about One Piece. Actually, dati nanood ako ng live ni Doc nung nagdo-drawing siya ng comics. Parang sobrang smooth ng boses, parang hinehele ako. Sobrang lamig. Ano yan? Kaya nakaka-enjoy man. Voice actor yan, si Doc Carlo, kaya gano'n. This is the voice. Okay. Meron tayong mga question dito. Overall, si Chocho. Sabi ni Cheb, wala daw si Chocho doon. Pinakita si Chocho. Pero thank you, Marco. May ano lang siya may cameo lang. Yung aso. Doon sa Buggy Arc. Si Mary pinatay, iniwan ni Zoro doon sa yun, medyo medyo off din sa akin yung part na yun. Kasi sa kanya magagaling yung Mary Wait, hindi namatay si Mary sa... Hindi. Sa manga, hindi. Oo. Really? Wow. Parang unconscious lang siya. Iniwan. Hindi. Para iniwan si Kaya mag-isa talaga para independent woman yung talaga siya. Kasi kaya na niya daw. Oo. Nilalasot lang pala siya all along. Kaya yung pangalan. Kaya na niya. Kaya na Jamie Lee Curtis is aware the internet wants her to play Dr. Kuria. Yan nga, yung mga fan casting. Sino? Ay, na-spoil na. Sino ba? Na si Amji, hindi pa niya napapanood. Si Chris Pratt daw gaganap na Ace. Hindi, Tom Holland. Tom Holland, Chris Pratt. Yan naman Tom Holland. Hindi pumapatay si Oda. Yung tao hindi, pero yung sa mga character sa anime. Pag pumatay si Oda, masakit. Do you think that the One Piece live action needs a big name Hollywood actor? Hindi pa siya. Ako, kahit hindi, marami pa rin nanonood. Kahit hindi. Kasi ngayon wala naman stars. Wala. Si Zoro lang talaga yung may baby powder. Pogi. Ayan. So, dito, did the live action adaptation maintain the emotional impact and depth of the original anime or manga? Do you think? Kong and Nino? Okay pa rin naman sa akin. So far, sabi ko, hanggang episode 4 pa lang naman ako. Okay pa din naman, pero mas maano yung kurot sa akin kapag sa manga. Hindi ko alam kung bakit. Kahit hindi naman siya gumagalaw, kahit drawing lang siya black and white. Magaling talaga magaling mag-drawing at magaling magkwento si Oda talaga. Iba yung kirot. Kahit yung pinakasimpleng simpleng emosyon lang yung expected na maramdaman mo. Yun nga yung spoiler yung pinaka nakakaiyak na part para sa akin. Basta yung pinaka nakakaiyak na part sa akin sa One Piece na kumpara sa ibang tao na hindi naman alam yung One Piece, hindi dapat iyakan. Sa akin talaga, kahit binabasa ko lang yung comics noong time na yun, nag-iisa ako sa kwarto ko na naiiyak ako. Yung part na alam ni Kong kung ano yun kung Alin. Yung nakakaiyak na part. Water 7 yan. Ayan. Si Doc Carlo, meron ka bang scene doon sa live action na nanginginig yung luha? Well, hindi naman ako umiyak, pero yung Help Me ni Nami was pretty good. Tumalab. Oh, kasi hard ass siya the whole time tapos yun Oo nga mas hard ass siya sa live action. Actually, nakita ko rin yung comment hindi siya ganun sa manga really? Okay. Medyo makulit din siya. Pero yun nga, dinagdag ng live action yung human aspects nung crew. Kasi normally si Luffy hindi naman siya mag-aalangan para kay Zoro. Sa live action, 'di ba, may hesitation na pinakita. Nag-away sila, ba't pinayagan si Zoro labanan si Mihawk, yung mga ganun.
Yan. Iba kasi talaga yung live action sa anime manga eh. Kaya kung babasahin mo yung manga, Doc Carlo, marami kang mapapansin. Iba dun sa naging ano. Maybe babasahin ko yung manga until the end of the live action. Para hindi ako ma-spoil din. Di pa ako sure kung anong gagawin ko from this point on after the live action. Kasi, yeah, I want to know what happens next. Pero should I wait for season 2? Matagal pa yun. Ay, ang ano rin yung pagkaka-build ng world, ang daming maaga na introduce. Kunyari, sinabi really? Agad yung yung Warlords. Yung may ganung system, maaga na introduce. Oo. Kasi alam na nila meron na silang... Si Jinbei nga binanggit si Jinbei Oo, binanggit si Jinbei. Pati yung pati si Garp. Si Garp kasi sa manga at sa anime, sa Water 7 pa yun Water 7 nga. Really? Napakalayo pa. Pero dito sa live action, start pa lang. First episode pa lang, nandun si Garp. Big reveal. Pero parang kailangan din parang yung kulang din sa manga is yung siguro gusto gawin ni Oda si Kobe na talaga equal ni Luffy. Tapos yun yung hindi nagawa sa manga. So sa live action niya siguro binabawi. Yeah. Oo nga. Kasi meron magaling yung Kobe actually. Yung Kobe sa live action. Magaling. May tanong pala ako, yung si Kobe sa live action ay babae. Tama? Babae ba yung gumanap? Babae na trans. Trans. Really? Okay. Okay. Makes sense. Kala ko lalaki pero, siya na androgynous siya sa anime and manga? Hindi, lalaki siya. Lalaki siya. Ang alam ko lalaki naman talaga siya. Okay. May dahilan ba si Oda nun kung bakit gano'n yung casting? Wala naman sinabi. Wala naman. Siguro sa sa kung yung nag-audition kasi pinag-acting silang talaga yung napili. Yeah. Siya yung parang pinaka-fit. Si Tom Holland yung pinili for Kobe. Si Helmepo si Chris Pratt. Si Helmepo, magaling din yung Helmepo. Magaling yung character. Kahit kahit manga, anime at nakakaiyamot siya. Gugulat siguro yung mga live action only sa role ni Helmepo sa anime at sa manga. Sobrang konti lang niya doon. Yan. So overall, did you enjoy the live action and would you recommend it to fans of the anime? Kong and Ninyo. Okay pa rin. Complementary siya. Andun sa akin, siya. Oo. It is allowed to exist. Hindi katulad ng mga Dragon Ball Evolution. Hindi walang nangyaring ganun. Does the live action add anything new? May bago ba dun sa live action na wala sa manga and anime? Meron si Bogart. Meron din. Pinangalanan si Bogart. Si Bogart. Favorite kasi si Bogart sa sa Twitter fans. Parang sila, wala siyang pangalan. Niya, swordsman daw yun Ewan ko. Wala siyang pangalan sa anime. Maraming ganun sa One Piece yung mga bihira ipakita na character. Sa akin naman parang gusto ko lang mangyari sa after ng live action, mas ma-curious yung mga tao na basahin yung manga. Kasi sa akin kasi number 1 pa rin sa akin yung manga. Ang hirap sa mga manga. Ang hirap niya i-recommend sa totoo. Ang hirap nga Ay, lang sinasabi ko doon sa mga pandemic, sa mga hindi fan. Hindi ko One Piece. Lagi ko sinasabi sa mga hindi fan, lalo na yung mga ayaw talaga ng One Piece. Try nyo lang at least 100 chapters. Or kung hindi 100 chapters, hanggang Arlong. 100. Grabe ka naman. Hindi, basahin lang nila yon. Pag after ng 100 chapters at ayaw pa rin nila, wala na akong magagawa. Pero hindi ako naniniwalang aayawan nila yun. Kasi talaga mahuhukas talaga sa story yan kapag pag nabasa mo na hanggang doon sa hanggang kay Arlong siguro. Hanggang kay Arlong na yung arc. After nun, sigurado tuloy-tuloy na yung pagkaano mo Walk to Arlong Park yung unang yung crew ko to. Ganun agad Pag Arlong Park. Parang kasama ka nila. Tsaka maganda rin pala sa One Piece yung yung growth nila as characters. Parang mapaproud ka sa kanila, ito lang sila dati. Tapos ngayon, ganito na sila. May ganun siyang sense. Parang Naruto. Hindi. Joke lang. May ganun din naman. May ganun sila.
Hindi, fan din naman kami ng Piece kasi Naruto. hindi nangiiwan ang character sa One Piece. Yun yung pinakakaiba doon. Kasi sa One Piece, kahit wala screen time, mahanapan ng way na masingita ito ginagawa ng character na yun. Alam mo yung yung ang tawag dito, yung pambungad na cover ng bawat chapter. May hiwalay siyang storya na kinakwento. So bukod dun sa ongoing na chapter, may side story siya na canon pa rin. So walang kaya na character. Yun yung maganda sa One Piece nga, gano'n. Kasi magugulat ka na lang, matutuloy na yung kwento ng mga yung mga ganong side stories pagdating na sa ganitong chapter. Kasi hindi ka basta-basta naglalabas ng character out of nowhere. Kumbaga may build up na bago siya lumabas. To be clear, wala din ko alam sa Naruto. Humihirit ako pag that's narinig ko ngayon. Troll tayo. Yan, sabi ni Charles, Kobe's training was told on chapter covers. So, doon lang pinapakita yung mga training ni Kobe. Okay. Pero kasi yung ngayon kasi binibuild up siya parang equal na siya ni Luffy. Parang mga ganun Gusto daw maging admiral nga daw fleet admiral. Baka gusto na nga nilang ipakita kaagad yung relationship ni Garp sa ni Kobe. Kasi may pinaplano sila sa sa mga next seasons. Ayun. Kayo ba pinapanood nyo ba yung Boruto? Ako tinigil ko na sa Shippuden hanggang doon lang ako tas wala Hindi ako magsasayang ng oras doon, Mel. Hindi ako nanonood ng Naruto. I know nothing about Naruto. I won't even watch. 24 hours a day, 8 hours ka matutulog tas manonood ka pa ng Boruto. Ano ba yun? Nagawa mo sa oras. O parang yung yung Dragon Ball hindi na natapos-tapos, naging Yeah. Hanggang kay lang ako, hanggang kay Majin Buu tapos wala na. Yung GT, pinanood ko rin yung GT. Okay din yung GT. Yung kasi. Hindi ko maano yung hate sa GT. Okay naman yung GT sa akin. Gran Turismo, di ba? Yung sinasabi natin. Gran Turismo. Yung GT. Yung Naruto parang masyadong yung pangit lang yung term. Parang ginagatasan yung mismong yung Naruto. Para magkaroon ng iba pang mga kwento. Yung IP. Lalo na yung may binabasa akong manga ngayon na tinigil ko na rin. Yung si Sasuke nakikipaglaban sa mga dinosaur. Oo nga, nakita ko yun. Tinigil ko na. Sabi, ba't ganito? Bakit natatalo si Sasuke ng isang raptor? Sobrang lakas ni Sasuke. Talo lang siya ng isang raptor. Iba na yung energy nung Boruto Yung Naruto may pa rin. Shonen pa rin Itong Boruto parang gusto maging seinen. Yung mukha ni Boruto laging edgy. Oo nga, masyadong ng pang R18 Parang isang mukha lang sila lahat. Yeah, ba't nga pa may lightsabers, dinosaurs at aliens na ngayon sa Boruto? Hindi natin malalaman. Hindi natin, Pag yung One Piece tumigil tapos naglabas ng Two Piece tapos ganyan din ginawa ewan ko na. One Piece Shippuden. Maganda niya, pag natapos yung One Piece, marami siyang story na pwede pa ikwento yung mga bawat characters. Yung panahon nila Garp, yung mga ganun. Yung mga prequel, pwedeng gawa ng prequel yun Sobrang dami ng storyline sa One Piece na yun madidiscover ni Doc yan kapag binasa na niya yung yung manga. Medyo mahaba-habang basahan pero may enjoy niyo yun, Doc. Worth it yan. Worth it yan. At least yun, I think yun yung purpose nung live action para sa mga katulad ni Doc Carlo na hindi sobrang nakakapag-intimidate kaya yung sobrang tagal na tapos hanggang ngayon continuing. That's true. Kaya never ako nag One Piece na anime kasi ang dami. Napakalayo. So, na-overwhelm ako So parang hindi ko nasisimulan ganyan. For the same reason, although may na-correct na sa akin, pero for the same reason, kaya di rin ako nanonood ng Gundam kasi ang dami. But may nag-correct naman sa akin na actually each parang series is its own thing naman. Parang yung JoJo din, di ba? Parang by parts para mas madali maintindihan.
Ayun, tama nga yun. Okama Way. Yeah, and then yung take ni Oda sa mga Okama, 'di ba? Ano siya, yung acceptance despite yung mga differences, yung mga Okay. Kaya ironic kasi 'di ba may discussion din ngayon bakit daw na Netflix yung ibang character but black bigla si yung mga ganyan. Oo. Ito yung turo ng One Piece is ayun nga, acceptance. Pero wala na yan, naging trend na yan sa yung mga western shows na gawing... Oo, tsaka kung may approval naman ni Oda di ba? Wala na, hindi na natin matatanggal yan na minsan magiging ganun talaga. Kasi halimbawa si Noji ko, may mga characters na black na hindi black in okay. Pero it seemed natural to me. Parang okay naman. Siguro yung lang, pinaka ko doon yung kay Nojiko, 'di ba? Ginawa siyang black. Pero for some reason yung accent niya iba kay Nami. English. Kahit pareho sila ng kinalakihan. Oh, ano. Ano kasi mga nanonood? Para si Nojiko kasi isa sa mga childhood crush ng mga noong time na kasi Pero di ba kasi sa anime, tan siya, tapos white yung lips niya. Parang naman siya, parang black naman si Nojiko sa anime. Hindi kasi ganoon gagawin black sa arc na yun si Nojiko eh. Parang yung Elmer tuloy, parang Angelina Jolie, no? Dapat si Beyonce ang gumanap eh. may favorite character ka ba, Doc? Di ba si Shanks na acknowledge na Ginger pala? Ginger. Ano yun, Mel? Sorry. May favorite character ka dun sa live action pinanood mong season 1? Well, si Zoro actually. Si Zoro? Pogi. Mag-attract talaga sa akin yung swordsman na character. Pero yung feeling ko dapat older siya. Saka manly man talaga. Yung mga boys talaga, Zoro talaga. Nakaka-intimidate masyado eh. Masyadong pogi. Sabi ni Hamji, I wonder if they will cast Robin as black. Russian si Robin eh. Sabi ni Oda, Russian eh. May character na Robin sa One Piece. Pero wala pa siya sa live action do. Okay. Basta nakuha nila ilong ni Robin yung ganun. Nakita niyo yung mga meme, kamukha daw ni Catherine Bernardo si Zoro. Oo nga eh. Maganda si Makenyo. Kamukha nga. Oo. May pelikula si Catherine na yung boy. May claim buhok niya. Ayun. Next Skypiea pa eh, no? Magsa-Skypiea pa. Kung hindi si Eminem, si Enel. Ako Chris Pratt. Chris Pratt pa. Meron akong theory nga eh. Kaya siguro Luffy yung pangalan ni Luffy kasi Goofy. Baka kay Goofy galing, di ba? Goofy, Luffy. Hindi, yun, may pirate term din yung Luffy eh. Luffy. Nabasa ko. Anong ibig sabihin ng Luffy? Google mo na lang. Na-Google ko lang din eh. Goofy. Meaning. Lahat yan may yung Monkey D. Yung Monkey D, bakit di siya tinatawag na Monkey? Bakit Luffy? Last name ata niya yung Monkey. Ganun ba? Si Garp. Monkey D. Garp din siya eh. Yung aso ng ama niya. Really? Bakit may D? Okay. Yung Will of D, hindi pa na Huwag yung i-spoil si Doc Carlo. Nakaw. Ang hirap eh. Alam ko naman ang hirap. Madudulas talaga eh. Ikaw ba may lagasaan ka? Tapos na sa live action. Hindi. Sa manga, anime. Updated ako dun sa manga. Yung anime hindi ko pinapanood. Pati manga, updated ka? Oo. Grabe ah. Kaya nga hindi ko masyadong pinapanood yung anime kasi parang binabasa ko naman na to sa manga. Bakit ko pa papanoorin? No?
Sipin mo, hindi, kaya ganun din ako eh. Tayong sumusunod. Tapos tayo mga komikero, alam natin gaano kahirap mag-retain ng attention ng mga reader. Tapos tayo, nagbabasa tayo 100 volumes ng One Piece. Nandun pa rin tayo. Yung kapatid ko, ang ginagawa niya, ma-anime lang siya, hindi siya nagbabasa. Dito nga sa atin sa indie, parang volume 2 pa lang, ang hirap na. Volume 3, ang hirap ibenta. 100 volumes. Monkey yung apelido. Kaya nga yung hahanga ka kay Ode kasi 1,090 chapters na. Hindi pa rin tumitigil. Maganda ba rin? Yung mga comics na nagawa ko, wala na ako natapos na series. 1,000 mahigit na pero One Piece naman, dapat isa lang yun. Hindi, may incentivized din kasi siya eh. Bukod sa bayad siya. Tapos, yun talaga sobrang passionate niya eh. Yung nakikita mo, interested pa rin siya gawin yung manga niya. Eh, daming manga na di ba, na nawawala ng interest yung author, nagsasawa, mga ganun. Ayun, yeah. Alien na talaga. Ayan. So, ano naman tayo, tawag dito, mag-end na tayo kasi medyo mahaba. So overall, nagustuhan naman natin lahat. Ako, okay naman ako dun sa live action eh. Nagustuhan ko naman. Kahit naman yung mga medyo pinago sila, naiintindihan ko naman na hindi talaga siya magta-translate ng 100% sa live action. So kayo ba, so overall, mare-recommend niyo ba siya sa mga fans at hindi fans ng One Piece? Basta magtutuloy sila sa manga tsaka anime. Tingin ko naman pag welcome to the fandom na lang. Si Doc. Yes, true. Thank you. Thank you. Na-welcome ako. Tsaka di ko naman na-feel na may nabago eh. So, huwag natin na-gatekeep yung One Piece. Huwag natin na-gatekeep. Yeah. Maganda naman. May re-recommend ko talaga siya. Kaya lang, siguro hindi siya para talaga sa mga sobrang bata. Kasi dapat plano namin panoorin siya kasama yung mga anak namin. Parang hindi pala siya, Yung sinasabi ko lagi sa mga kaibigan ko na may anak eh. Panoorin mo agad ng One Piece yan. Para makuha nila yung values. Yung pala medyo gory pala yung yung live action. Kaya sabi ko, hindi pala sa mga bata. Pero overall talagang maganda sa Jaya. Hindi naman yung manga. Parang sa manga, first chapter, may binaril agad yung yung ni Shanks. Si Lakiru. Oo, binaril sa ulo agad eh. Pero yung panganay kong anak, 8 years old siya, sobrang hook na siya sa pagbabasa ng manga. Kaya, hinahayaan ko na siya. Sabi ko, sige. Ako, bahala ka nang intindihin yung medyo violent part niya. Meron ka ba manga? Manga na volumes, meron ka? Meron, pero hanggang chapter 10 pa lang. Tapos medyo bungi-bungi na, hindi ko na natuloy yung pag-collect. So, paulit-ulit lang niya binabasa. Nai-enjoy naman niya. Sa app, yun na lang. Sa app. Mura lang din yung sa app eh. Available na lahat ng chapters. Ayun, doon, nakasubscribe ako sa, yung sabi ko nga, medyo legal na yung ko ngayon pagbabasa compared before na pirata ako. Pero binabasa ko pa rin sa illegal kasi alam mo yung 2 days difference, hindi ko matiis. Oo nga. Sobrang tagal ng update sa sa legal na site. Sobrang tagal, 2 days lang. Pero hindi ko kumenta eh. Live action was dark. The manga was for young children and teens. Yun yung sa Shonen Jump sa Japan. Dark din naman yung manga pero ayun. So thank you everyone sa mga nanonood. Magano na tayo. Doc Carlo, invite us sa mga pages mo, yung mga saan ka pwedeng i-follow, mga social. Hello. Mahanap mo ka sa Twitter or kung ano man tawag sa Twitter ngayon. As Kalos Comics, tsaka sa Instagram and Facebook, yung streaming ko ng video games and other things nasa at Kalos Comics Plays sa Facebook, tsaka sa twitch.tv/Kalos Comics. Doon din yung live streaming ko ng comics, paggawa ng comics. And mahanap mo ako sa upcoming comic convention someday. Yun lang. Mag-announce naman yan si Doc kapag may mga pupuntahan siyang events. So, yan, ikaw naman ninyo. Matagal ka nang wala sa comics community. Balik ka na. Anong niluluto mo? Comics
sa ngayon puro ideas pa lang puro storyboards pero hindi pa nasisimulang gawin. Pero more on talaga ako children's books. Yun yung aking bread and butter para makakain yung pamilya ko. Sa ninyo saan ka makikita? Sa Instagram, Ninyo Balita Illustration. Huwag niyo na akong i-add sa Facebook, puro kalokohan lang pinupost ko doon. Ano nyo lang ako sa Instagram, nandun yung mga drawings. Sa Instagram ka pinaka-active talaga, no? Meron ka rin Facebook sa post. May Facebook page ako pero naka-link lang din naman siya sa Instagram, kaya kung ano yung pinopost ko sa Instagram, yun lang din yan. Ayan, no? Si Kong naman, saan ka makikita, Kong? Facebook lang. Huwag na Facebook lang tayo. Comics. Wala. Ito, ginadrawing ko kanina. Kita ba? Hindi, nakikita ko yung background. I-off mo muna yung virtual background. Off mo muna yung virtual. Hindi, okay na. Wag na. Wait. Baka ma-spoil. Baka may ano yan. Pakita Ayun. Wow, sipag. Anong title niyan, Kong? Anong title niyan nung ginagawa niyong webtoon? Secret. One Piece. Title One Piece yan. Nagbago na yung si Kong hindi na yung kilala kong Kong. Iba yung kilala ko Ano ba yung kilala mong Kong? Hindi nagdo-drawing. Hindi na nagdo-drawing. Hindi na storyboard. Ngayon wala kang tigil sa pagdo-drawing, nababaguhan ako sa'yo. Ba't nagsisiyang ko ng pinasok ko to Dapat nagbenta na lang ako ng kung ano Ayan. Salamat sa mga nanood. Amji Lab, sabi niya ako na bahala kay Oda Sensei dito. Nasa Japan kasi si Amji. Galing din niya siya sa comics dito sa Philippines. Ayan. Okay, at ako follow niyo ako at Mukatman at Parikoy's Comics. Ayan. Thank you everyone sa mga nanood. Thank you Doc, thank you Ninyo, thank you Kong. See you sa next episode ng Indie Comics Podcast. Thanks guys.